Lahat ng lehitimong retailer ng bigas sisikaping mabigyan ng ayuda ngayong may price ceiling ang gobyerno. Ayon yan sa DTI. Paano naman ang matindahang wala sa mga palengke gaya ng mga sari-sari store? Saksi, si Ian Cruz. Nakakasunod sa price ceiling pero lugi naman. Kada araw, nasa 3 hanggang 6,000 piso ang lugi ni Mang Jolito sa pagtitinda niya ng regular at well-milled rice sa Suki Market Dapitan sa Quezon City. Naipit ang mga rice retailers nang ipatupad ang rice price ceiling sa bigas kaya naman umaasa silang makakasama sila sa mabibigyan ng ayuda para maibsan ang kanilang lugi. Sana nga po. Para kahit papaano makabawi po sa mga puhunan na na-stock natin. Isa sa tinututukan ngayon ng DTI ang pag-validate sa listahan ng mga retailer na makakatanggap ng hanggang 15,000 pisong ayuda. Ang una sa listahan natin yung mga nasa public markets, rehistrado sa LGUs. Isisikapin pong mabigyan lahat ng mga legitimate retailers na naapektuhan ng presyong 45 at 41. Pagdating naman sa mga sari-sari store na posibleng hindi rehistrado sa mga LGU pero nagtitinda rin ng bigas. Dito naman po pumapasok yung aming Bureau of Small Business Division na nangangalap ng impormasyon. Ang balak ng DSWD sa mismong palengke ang payout. We work with the retailers associations and market associations. We can do naman the payout on-site para hindi sila lalayo na sa kanilang lugar. Sa gitna ng pagpapatupad ng price ceiling, pangamba ng ilang magsasaka, pababa na naman ang bili sa kanilang palay kung kailan bumabawi sila sa pagkakabaon sa utang. Pag nag-anihan ka baka bumalik, makikita mo presyo, maiiyak ka. Pag sinabi ng dealer, ganun lang ako, wala kang magagawa. Dahil kailangan mo pera. Talagang alam magagawa, talagang paparating. Unang tanat, wala naman kaming mga drying facilities. Wala tayong mga post-harvest facilities. So doon nagpagsasamantalan yung magsasaka, lalo na sa ganitong wet season. Sa ngayon, mga rice cartel daw ang nagdidikta ng presyo ng bigas ayon kay dating Agriculture Secretary Manny Piñol. Itong pakikialam ngayon ng gobyerno sa presyo ng bigas actually ay patunay na in the first place, hindi dapat binitawan ng gobyerno ang regulatory and supervisory powers over the rice industry. Sa ilalim ng Rice Tarification Law na ipinasa noong 2019, tinanggal sa NFA ang kapangyarihang mag-import ng bigas at pinayagan ng pribadong sektor na mag-angkat kapalit ng pagbabayad ng taripa. Ang batas nakatakdang i-review ayon kay Senadora Cynthia Villar. All the tariff from imported rice will be given back to the small farmers. Walang shortage ng rice. Nagagawa lang sila ng artificial shortage para maipagbili nila ng mahal. And hindi natin mapigil yon. So ako, iniisip ko, how do you stop that? Price cap. Isinusulong din ngayon sa Senado na bumuo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Sa ilalim ng panukalang batas, papatawan ng matinding parusa ang mga masasangkot sa pagkontrol sa free flow ng agricultural projects na nagkakahalaga ng 1 million pesos pataas. Itinuturing na economic sabotage ang agricultural smuggling, hoarding, profiteering at kartel. Pero ngayong mahirap daw ang maging magsasaka, ang ilan ayaw nang ituloy ng kanilang anak ang nakagawiang kabuhayan. Gusto ko lang matuloy sila sa pag-aaral para huwag na sila matulad sa akin magsasaka. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit ang panawagang matapos na agad ang binubuong Code of Conduct sa South China Sea sa gitna ng mga isyu sa teritoryo sa West Philippine Sea. Mula sa Jakarta, Indonesia, saksi live si Ivan Mayrina. Ivan. Igan, sa mga naging pagpupulong sa 43rd ASEAN Summit ngayong araw, ilang beses nabanggit ang tungkol sa issue ng South China Sea o West Philippine Sea. At ilang beses din nagpahayag ng suporta mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Pero nananatili ang tanong, maging sapat kaya ito para mabagong sitwasyon at humupa ang tensyon sa West Philippine Sea? Ang South China Sea sa pusod ng Southeast Asia. Nasa agenda pa rin ng ASEAN Summit sa Indonesia. Doon nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng iba pang lider. Huwag gumawa ng anumang hakbang na magpapalala sa tensyon sa West Philippine Sea.
dapat manaigang international law at huwag hayaang mga nibang kapayapaan sa rehiyon dahil sa hangad ng ilang nagahari-harian. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Walang binanggit na bansa ang Pangulo, pero sa ASEAN-China Summit, sinabi ni Chinese Premier Li Qiang na sumusunod daw sila sa batas at idinadaan daw sa pag-uusap ang mga gusot. We seek common ground while setting aside differences, properly handle disagreements through dialogue and consultation. Ang mga pahayag ay sa gitna ng serya ng harassment ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at paglalabas ng China ng mapa ng 10-dash line na umaangkin sa halos buong South China Sea. Sa mga satellite image na hawak ng maritime security expert na si Ray Powell, hanggang nitong umaga ay may 15 Chinese maritime militia vessel at isang China Coast Guard vessel pa sa Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre na buwan-buwang pinadadalhan ng supply ng gobyerno. Unang sinabi ng China na nangako raw noon ang dating leader ng Pilipinas na tatanggalin sa bahurang barko. Itinanggi na yan na dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Arroyo. At ngayon, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala siyang ipinangakong ganyan. Tutol din daw siya sa 10-dash line map ng China. Ang Sierra Madre, sabi ng Pilipinas, ay atin, yung area na yan. So, let it just remain there. I said I will not give an inch, actually. May namataan ding 5 Chinese maritime militia vessels sa Sabina o Escoda Shoal na halos 78 to 80 nautical miles lang mula sa Palawan. Mas dikit sa bansa kaysa Ayungin at Panatag o Scarborough Shoal sa Zambales. And I think mostly what they're doing there is they are establishing their presence. And Sabina Shoal is really the closest that we see them get to that Palawan coast. Ang hindi tugmang pahayag at aksyon ng China sa West Philippine Sea, pinahanginan din ni Pangulong Marcos. We cannot emphasize enough that actions, not words, should be the ultimate measure of our commitment to securing peace and stability in the South China Sea. Anything else simply does not suffice. Mailap pa rin ang Code of Conduct sa South China Sea na isang paraan sana para maayos ang sitwasyon. The early conclusion of an effective and substantive COC that is in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS, remains the goal for ASEAN and for China. Sinuportahan ito ng South Korea at Japan, mga dialogue partner ng ASEAN. Tugod dito ng China, huwag magkampihan. To keep differences under control, what is essential now is to oppose picking sides, oppose bloc confrontation, and oppose a new Cold War, and to ensure that disagreements and disputes among countries are properly handled. Sa chairman statement ng ASEAN, binanggit ang commitment ng mga bansa na panatilihin ang kapayapaan at katiwasayan sa rehiyon, gayon din ang mapayapang pagresolba sa mga gusot at paggalang sa mga prosesong legal at diplomatiko nang di dinaraan sa dahas o pagbabanta, alinsunod sa mga prinsipyo ng international law, kabilang ang UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa bilateral meeting naman ni Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Justin Trudeau, kinilalang malaking ambag na lumalaking Filipino community sa Canada. Inimbitahan din ni Trudeau na bumisita ang Pangulo sa Canada. Napuna naman ang nakabaliktad na watawat ang Pilipinas sa pulong. Nasa taas kasi ang pula. Natanda na nasa panahon ng digmaan ng bansa. Ayon sa DFA, honest mistake daw ito, pero hindi ng ating mga protocol officer. Igan, kaninang hapon ay nakapag-usap si Pangulong Bongbong Marcos at si US Vice President Kamala Harris, bagamat wala pa tayong detalye hanggang sa mga oras ito kung ano ang kanilang napag-usapan at inaantay pa natin yan mula sa Malacanang. Samantala, 2 bilateral meetings din ang nakatakda bukas naman ng umaga, kabilang sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at sa leader ng South Korea at gayon din sa leader ng Cambodia. At live mula sa Jakarta, Indonesia para sa GMA Integrated News. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mangailangan ng libo-libong dayuhang manggagawa ang Taiwan sa mga susunod na buwan. Prioridad sa hiring ang mga Pilipino. Saksi, si JP Soriano. Inabutan kong nag-aayos ng mga dokumento sa Manila Economic and Cultural Office dito sa Taipei ang OFW na si Janet na mahigit 1 dekada na nagtatrabaho bilang caregiver. Mag-e-extend kasi siya ng 1 pang taon
bago tuluyang magretiro sa Pilipinas. Nagpatayuan ko ng bahay, tapos nakapagpatayo ng bahay ko namin ng magulang ko. Ang galing at dedikasyon sa trabaho ng mga Pilipino gaya ni Janet ang dahilan ayon sa Labor Representative ng Pilipinas, kaya nais ng Taiwan na kumuha pa ng mas maraming Pilipinong manggagawa. Partikular sa service and hospitality sector na target palawakin pa sa mga susunod na buwan. Daan-daang libong manggagawa raw mula sa ibang bansa ang target makuha, pero isa ang mga Pilipino sa mga prioridad sa hiring. The target is mga December daw mag-a-announce na, and something like 800,000 workers. Mataas din daw ang demand ngayon para sa mga Pinoy English teacher. Ayon sa MECO, may bilingual program ang Taiwan o yung pagtuturo para maging bihasa rin sa wikang Ingles, kaya nais nilang makakuha pa ng mga guro. Yung let passer na teacher ay averaging 72,000 NT, so that's around 130,000 pesos a month. Yung mga non-let passers, yung sa mga cram school, 40,000 NT, so mga 70,000 pesos. Maliit lang ang Taiwan pero isa ito sa pinakamarami dinideploy na Filipino workers. Ayon sa MECO, mahigit 150,000 na ang mga Pilipinong nagtatrabaho dito, na karamihan ay mga factory workers. Isa sa mga naging matagumpay sa Taiwan, si Jeffrey. Nag-umpisa siya bilang operator sa isang semiconductor factory, hanggang na-promote bilang line reader, at ngayon, head troubleshooter na nagsasanay di lang ng mga kapwa Pilipino, kundi maging ibang nationalities. Nakita nila na, ba't yung mga Pilipino sobrang flexible? Ang bibilis kumita, sobrang liliksi. Dahil sa kanyang galing, pinarangalan bilang best employee sa buong Taiwan. From Presidential Palace daw, sabi niya, "Uy Jeff, napili ka ng presidential, mamimit mo ng personal yung president ng Taiwan. Bibigyan ka ng award for the best employee ng Taiwan." Sabi ko, wow! Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo, pinoproseso na ng Budget Department ang 3 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy. Saksi si Rafi Tima. Tuloy pa rin ang arangkada ng pagmahal ng langis habang ang tila nakapreno ang paulit-ulit ng binabanggit ng gobyerno na fuel subsidy o ayuda sa mga public transport drivers at operators. Konting tiis na lang daw ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil pinuproseso na raw ng Budget Department ang 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy program ng Transportation Department. Yung pagkakuhanan ng fuel subsidy program natin ay iniintay na lang na i-download. May mga isang requirement lang po na hiningi ang DBM. Pag nasa atin na yung pondo, ay na-implement po agad yung ating pamamahagi. Kasunod ng anunsyo ay agad nagtungo sa LTFRB ang ilang leader ng public transport groups para masigurong kilalanin ng mga operators na nakabili ng prangkisa at nasa proseso pa lang ng paglilipat ng papeles. Tinatawag natin itong band-aid solution, pero malaking bagay ito. Pero tuloy pa rin daw ang hiling nilang pisong provisional increase sa pamasahe na bahagi ng hinihinging 5 pisong fare increase. Ang hinihiling lang namin, yung prior namin muna, na provisional na piso. Kahit papaano, malaking tulong na sa amin. Marami na po hindi nakakabayad sa bangko dahil po sa taas ng krudo po. Napupunta lang po talaga sa krudo lahat. Hiling ng mga PUV operators, bukod sa ayuda, baka pwede silang matulungan sa ibang paraan. Tulad ng pagsuspende sa pagbabayad ng amortization sa kanilang mga units na halos hindi na rin nila mabayaran. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Kinilala sa Senado at Kamara ang hindi matatawarang kontribusyon sa industriya ng broadcasting ng ating kapuso at kaibigang si Mike Enriquez. Inaprubahan ng Senado ang resolusyon ng pakikiramay para sa pamilya, mga kaibigan at katrabaho sa GMA ni Mike. Naan nila'y malaking kawalan sa bansa at milyon-milyong Pilipino. Tinanggap ito ng kanyang misis na si Baby Enriquez na kinilala rin dahil sa kanyang suporta at pag-aalaga sa kanyang kabiyak. Kasama niya sina GMA First Vice President for Radio Operations Group, Glenn Aliona, at Vice President for Sales and Marketing Group, RJ Antonio Seva. Sa hiwalay na resolusyon ng Kamara, kinilala rin ang dedikasyon at pagtatanggol ni Mike sa karapatan ng mga may hirap at inaapi.
Ibinahagi ni David Licauco ang kanyang sikreto upang mapanatili ang kanyang fit na katawan. Hinangaan naman ng Japanese fans ang tank mode scene sa Voltes 5 Legacy. Ating saksiyan. Oh, napatingin na ba ang lahat? Yan lang naman ang ka-flex-flex na physique ni David Licauco as Carding para sa maging sino ka man. Tunay na health is wealth para kay David dahil kahit off-cam, patuloy pa rin ang kanyang exercise. But even if now na I'm in taping, I make sure na may ginagawa ko and try to be as productive as I can be. Shinare din ni David na madalas siyang masaktan sa kanyang action scenes sa series pero mas pinili niyang hindi na lang ito indahin. Sa September 11 na mapapanood ang unang episode na Maging Sino Ka Man. Last week na ng groundbreaking live-action adaptation na Voltes 5 Legacy. Pero hindi pa nauubos ang may init na sorpresa. Gaya ng bagong power ng Voltes 5 robot na Tank Mode na ni-reveal last night. Sa post si Direk Mark Reyes, pinusuan niya ng Japanese fans dahil toy original at wala sa original anime series ang naturang version ng Voltes 5. Ayon sa Riot Incorporated, na gumawa ng CGI para sa Voltes 5 robot. Challenging ang pagbuo ng tank model, wala ito sa original na napag-usapang gagawin nila para sa programa. Pero itinuloy pa rin ito alang-alang sa passion at para sa fans na gustong makita ang tank mode sa live-action screen. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan ang inyong saksi. Maliit man pero big winner ng isang asong tubong Cebu. Tinalo niya ang ibang aso sa World Dog Show sa Switzerland. Ating saksihan. Sa mga beauty pageant man, pag-contest sa sports, maging sa pasiklaban ng talent, wow, you are a great singer! kayang-kaya ng mga Pinoy sumabak at magpasikat sa tagisan worldwide. Pati asong proudly born in the Philippines, abay big winner din sa global contest. Yan ang 2-year-old Pomeranian at tubong Cebu na si Lucky. Bigyan niya ng round of applause. Dahil 73 Pomeranian lang naman ang tinalo niya sa World Dog Show sa Geneva, Switzerland noong Agosto para makuha ang Best of Breed Award. Fantastic! Ang maliit at cute na si Lucky na ayon sa fur mom niyang si Jacqueline, nanalo na rin sa iba pang mga paligsahan sa bansa at pati sa Amerika. Meron daw trainer si Lucky at bahagi ng kanyang pagsasanay ang masigurong nag-e-enjoy din siya. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi! Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.